family. Reverendo Padre Hans Magdurulang, ang ating bagong kura paroko, mga kapatid na pari, diakono, mga reliyoso at reliyosa, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Masaya kung makapiling kayo sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria at ng pagtatalaga sa inyong bagong kura paroko. Itinuturo sa atin ng simbahan na si Maria sa wakas ng kanyang buhay dito sa daigdig ay maluwalhating iniakyat sa langit, kaluluwa at katawan. Ito ay isang natatanging pribilehiyo na ibinigay kay Maria dahil sa kanyang malalim na koneksyon kay Jesus. May tatlong mahalagang aral na matutunan tayo sa kapistahang ito. Una, ang pag-aakyat kay Maria sa langit ay pakikiisa niya sa mahitik na bunga ng muling pagkabuhay ni Jesus. St. Paul affirms in our second reading, Christ is the first fruit of the new creation. Those who belong to Him and follow Him faithfully will share in the rewards that He has merited and promised. Itinatagubilin sa atin ng ating mahal na ina na hindi dapat magtapos at mauwi sa Kanya ang ating mga panalangin at debosyon. Lagi siyang nakaturo at nakaugnay sa Kanyang anak na si Jesus. At layunin niya na dalhin at ilapit tayo sa Kanyang anak na atinding kapatid. Kaya naman, sa kasalan sa Kana, maririnig natin ang habilin ni Maria. Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Ikalulugod ng ating mahal na ina, kung susunod tayo sa mga yapak ng kanyang anak, sa ganang ito, magkakaroon ng posibilidad na makibahagi tayo hindi lamang sa kanyang krus, kundi pati na rin sa kanyang muling pagkabuhay. Kung nais nating makapiling silang mag-ina sa kabilang buhay, 10 na mga anghel at mga santo, dapat na natin silang tanganan dito pa lamang sa buhay na ito. Pangalawa, iniakyat si Maria sa langit dahil ibinigay at isinuko niya ang kanyang buong buhay at sarili sa Diyos at sa kapwa. Mapagmahal siya at tumalima sa kalooban ng Diyos at mapagmalasakit na naglingkod sa kapwa. Mary carried both the vertical and horizontal beams of the cross of love, the two greatest commandments. Preserved from the selfishness and corruption of sin, she was wholly available to God and wholly available to neighbor. It is in this sense that she is holy and why she was assumed whole and entire, body and soul, into heaven. Ang hamon sa atin ay ang ating kapasidad para sa integridad. Dahil sa ating mga kasalanan, madalas tayong mauwi sa pagmamahal sa sarili at nalilimutan o nalilimitahan ang ating pagmamahal sa Diyos at kapwa. Madalas nating nasasambit na ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. The spirit is willing,
but the flesh is weak. Magaling tayong magsalita, subalit nagkukulang naman sa pagsasagawa. Hindi laging nakatugma ang ating kalooban sa ating panlabas na pagkilos. Ito'y mas pinapahirap ng katotohanan ng pagkikipagtunggali ng puwersa ng kasamaan sa binabanggit sa lahat ng ating mga pagbasa. Sa pagtuon natin sa ating mahal na ina, inaanyayahan niya tayong makipag-isa sa biyaya ng Diyos at ibigay ang buong sarili sa Kanya at sa kapwa-tao. Pangatlo at pinakahuli, may handog na pag-asa ang kwento ni Maria. Ang kwento ni Maria ay pag-asa nating lahat. Ang kwento ni Maria, ang kwento ng ninumang kumakapit kay Kristo, hinahamon tayong tularan natin siya. Kung ang pakahulugan natin sa langit ay hindi isang lugar, kundi ang estado ng ating ugnayan sa Diyos at kapwa, ibig sabihin, maaaring maranasan ang langit kahit dito pa lamang sa lupa. Kung matimyas ang ating pananampalataya sa Diyos at mabuti ang ating pakikitungo sa kapwa, kung tayo ay nagmamahal kahit hanggang sa punto ng pagsasakripisyo, maaari tayong magkaroon ng patikim ng langit. Sabi nga ng isang awitin, love lifts us up where we belong. Bagamat puno ng dalamhati ang naging buhay ng ating mahal na ina, masasabing nabuhay siyang makalangit dahil sa pag-ibig niya sa Diyos, sa kanyang pamilya, sa mga lagad ni Jesus, sa mga nangangailangan, at sa ngayon sa simbahan. Ang buong pusong pagmamahal kahit hanggang sa krus ang susi sa langit. At kung babalikan natin ang Magnificat ni Maria, itinuturo niyang ibaling natin ang pagmamahal na ito higit sa lahat sa mga nawim, sa mga nasa abang kalagayan, sa mga kapuspalad, at sa mga ipinapako sa krus ng buhay. Mga kapatid, ito ang magandang paalala at pangako ng kapistahan natin ngayon. Kung malayo tayo kay Jesus, kung wala tayong ugnayan kay Jesus, mararanasan natin ang pagkabulok. Ngunit, kung mananatili tayong nakaugnay kay Jesus, mararanasan din natin ang kaluwalhatiang tinanggap ni Maria. Hilingin natin ang panalangin ng ating mahal na ina upang tulad niya, tayo din ay manatiling nakaugnay kay Jesus upang balang araw tayo din ay makakyat sa kaluwalhatian ng langit. Mga minamahal kong mga kapatid dito sa Leverisa, ating itinalaga ngayong araw ang inyong bagong kura paroko. Pakiusap ko na mahalin at pakaingatan ninyo si Father Hans. Ipagdasal ninyo siya palagi kasama sa inyong dating kura na si Father Doji na nasa banig ng karamdaman ngayon. Tuwangan ninyo ang inyong kura. Iambag ninyo ang inyong mga kakayahan at panahon para sa pagtataguyod ng simbahan. Bilang inyong ama dito sa parokya, bahagi siya ng inyong pamilya at ng inyong buhay. Mahalin at ingatan ninyo siya
sa pamamagitan ng inyong pakikiisa sa Kanya, pagsuporta sa mga gawain at programa ng parokya at pagtulong sa Kanya upang magampanan niya ang Kanyang mga responsibilidad bilang inyong bagong kura paroko. Unawain ninyo ang Kanyang mga kahinaan at paalalahanan ng may pagmamahal kung mayroon siyang pagkukulang. Buksan ninyo ang inyong mga puso sa biyaya ng Diyos na dadaloy sa inyong pamayanan. Panalangin ko na sana sama-sama kayong lumago bilang mga tagasunod ni Jesus. Ipinagkakatiwala ko ang pamayanang ito sa makainang yakap ng mahal na Birheng Maria. Amen.